Tinanggal na ng lokal na pamahalaan ng San Juan City ang mga bollard o yung mga plastic barriers sa bike lane sa Ortigas Avenue para madaanan na rin ng ibang sasakyan at maibsan ang tumitinding traffic sa lugar. Pero umalma po ang isang bikers group dahil sa peligro na posibleng madulot nito sa mga siklista. Nagpapatrol, Joyce Balancio. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, ganito na kasikip ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa San Juan City. Oras ito na uwian ng dalawang malalaking pribadong paaralan kaya maraming sasakyan ang nagdaratingan at dumaraan sa lugar. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, isa ito sa mga dahilan kaya napilitan silang tanggalin ang bollards o yung mga nakalinyang harang sa bike lanes. Ang dami na hong tumatawag sa amin, umaangal from other cities passing through Ortigas, coming from either Mandaluyong or Quezon City or Manila. At umaangal ho na pagdating nga nila dito sa bandang Ortigas Avenue ay napakatindi ho ng traffic. So we really had to make a decision. Taong 2020 nang lagyan ng San Juan ng bollards ang outermost lane ng Ortigas Avenue. Marami ang nagbibisikleta nung kasagsagan ng pandemya dahil limitado ang naglalayag ng mga pampublikong sasakyan dulot ng COVID restrictions. Ngayon, balik na halos sa pre-pandemic level ang traffic sa Ortigas kaya kailangan na umanong baguhin ang traffic scheme doon. Pero nilinaw ni Mayor Zamora na hindi naman tinatanggal ang designated bike lane kundi gagawin na itong shared lane na pwede na ring daanan ng mga motorsiklo at iba pang sasakyan. Pabor dito ang driver na si Lindo. Mas okay yung tinanggal na ma'am kasi bike lane ano lang naman yun maliit lang naman yung ano niya pero mas maganda yung pwede 4 wheels din yung makadaan din. Kasi sobrang sikip na kung lalagyan pa ng bike lane. Pero nangangamba naman ang bikers group na Alt Mobility PH sa kaligtasan ng mga siklista na karaniwang dumadaan sa Ortigas Avenue. Iginit din ng grupo na kung titiyakin lang ng mga lokal na pamahalaan ang ligtas na bike lanes, makatutulong itong maibsan ng trapiko sa kani-kanilang lugar. Kasi pag meron tayong reliable na bike infrastructure, mas maiinggan yung mas nakararaming tao na mamisikleta kaysa magdala ng pampribadong sasakyan. At yan ay backed up by studies, no? Na kapag meron kang alternative modes o kapag napopromote ang ibang klaseng mode of transportation, lumuluwag ang daloy naman para sa mga sasakyan. Sabi naman ni Zamora, patuloy silang gumagawa ng paraan para masigurong ligtas sa daan ang mga siklista. Sa mga darating na buwan ay tayo po yung magkakabit ng mga cat's eye. Yan po yung mga markers sa ating bike lanes. Although hindi na siya bollards, it will still delineate the bike lanes from the car lanes. Dagdag ni Zamora, inirekomenda ng MMDA ang paggamit ng shared lane base na rin sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency na nagdudulot umano ng pagsisikip sa lansangan ang mga inilagay na bollards sa bike lanes. Bilang presidente naman ng Metro Manila Council, isasangguni rin ni Zamora sa MMDA kung nararapat bang irekomendang ipatupad rin ito sa ibang syudad para maibsan ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Joyce Balancio, ABS-CBN News.